Pinaputol nga namin yung mga sangang kahoy na malapit dito sa amin kasi naman ang daming bagyong pararating. Grabe, narinig niyo ba yun? Hindi nga dito yung sentro ng Baguio pero tignan nyo naman yung hangin, napakalakas. At kung payat ka nga ay tila tatangayin ka talaga na malakas ng hangin. Kaya ito, nag-decide na talaga dito sa bahay na ipapakuha yung mga sangang kahoy na malapit sa bahay namin. Kinaugalian na talaga to ng mga taga-probinsya, lalo pa kung maraming puno sa paligid ng bahay ay pinaputol talaga to kapag may bagyong pararating. Pinaghahandaan talaga yan kapag may bagyong pararating at yung mga bubong namin nakatali na yan na maigi. Parang okasyon lang pinaghahandaan talaga. Hindi ko nga alam sa iba kung ganyan din sila pero dito sa amin kapag ganyan talaga yung panahon pinuputol talaga yung mga sangang kahoy. Kapag kasi hindi mo yan pinakuha at mabali sa bubong mo talaga yan mababagsak. Kaya habang wala pa yung bagyo kailangan na natin tanggalin to. Na-experience na kasi namin to noong nakaraang bagyo. Hindi ko alam, sobrang tagal na yun na yung puno talaga at mga sangang kahoy sa bubong talaga lahat nabagsak. Ayun talaga na bagyo na pinaka-worst na na-experience ko kasi yung bahay namin is totally talaga natumba. Hindi sana yun mawawasak at matumba yung bahay namin. Kaso yung isang puno na malaki ng kawayan doon talaga natambak sa bahay namin. Kaya ayun, masigtakbuhan kami sa malakas na ulan at malakas na hangin at may mga puno na natutumba. At doon kami nagtago sa kabilang bahay na hindi din ginagamit at doon kami sumiksik sa ilalim ng lababo. So hindi din tumagal yung bahay na yun kasi luma na din. Mabuti na lang yung lababo sementado. 7 nga kami noon na sumiksik doon sa ilalim ng lababo. Grabe, kapag naalala ko ngayon nanginginig pa talaga ako sa takot. Hindi nga namin na-expect noon na signal number 6 na pala yung bagyong yun. Year 2013 nga rumagasa ang bagyo na at grabe, sobrang daming tao ang namatay sa mga panahon na yun. Hindi kasi in-expect ng mga karamihan noon na ganun pala kalakas ang bagyo. Kawawa yung mga taong malapit ang bahay nila sa baybayin at sa dagat dahil sila talaga yung mga halos madami namatay sa kanila at naanod. Karamihan sa mga bahay noon is natumba at ang mga puno, kapag matibay talaga ang bahay mo noon, tela bubong lang talaga yung matatanggal sa bahay mo. Kaya yung sa amin dahil may kalumaan na at binagsakan pa ng puno, kaya ayun natumba siya at totally talaga na walang-wala talaga kami noon. Gumawa lang kami noon na parang bahay kubo na magkasyalan talaga kami na 7 sa bahay. Mabuti na lang talaga sa mga oras na yon yung bigas namin ay hindi nabasa ng ulan. Dahil kapag nagkataon wala ka talaga mabibilihan noon kasi sobrang taas na ng baha. Alam ko mas malala pa yung mga na-experience ng iba sa atin pagdating sa bagyo. Yung iba sa atin nawala ng mahal sa buhay at kitang-kita kung paano nawala yung mga mahal nila sa buhay. Kaya sa ngayon pagdating talaga sa mga ganitong panahon, yung iba ay naka-ready na para mag-evacuate. Mas okay na yung naka-ready ka kaysa naman abot-abutan ka ng dilubyo. Kaya ito, kailangan namin itong putulin. At grabe, ngayon ko lang napansin na sobrang taas na pala ng inaakyat ng bayaw ko. At patapos na nga siya sa mga oras na yan. Grabe, sobrang dami pa daw ng pala. Hindi nga sa amin nakasentro yung bagyo ngayon pero mas okay na tong naka-ready tayo at nakahanda. Kailangan talaga natin maging alerto at manalangin na palagi tayong safe sa kaanumang mga dilubyo na dumating sa atin. Mag-ingat po tayong lahat.